So, welcome to the basic webinar ng Basic Indicators. We've been doing this for a while. Actually, ako yung isa sa mga gumagawa nito lagi. And this is, pang ilan na ba to? More or less 10 session na. Medyo natagalan yung sunod kasi paulit-ulit lang kasi yung dinidiscuss ko every time na magkakaroon kami ng webinar, which is all about the basic indicators. Kasi kung tutuusin naman talaga, ito yung mag-i-equip sa inyo sa market. Ito yung tutulong sa inyo para maging type proof tayo. So para pagka sinabi sa inyo na bumili kayo nito, with these basic indicators, pwede niyong masabi na hindi okay yan, pababa yan, or paakyat yan, or nagbebenta na yung mga tao. Meron pa bang ibang hindi nakakarinig sa akin aside from Archie and Chris? Baka po yung hindi kayo naka-join ng audio. Malinaw naman ako sa iba, di ba? Okay. Nakakarinig na si Chris. Sige, let's start with hindi ako masyadong magiging technical kung i-explain ko sa inyo kung ano yung pagkakaintindi ko ng mga indicators at kung paano ko rin ito ginagamit based doon sa mga readings na ginawa ko. Okay, so I have been trading for 5 years now. More or less 2 years studying technical analysis. Pero pinag-aralan ko ng todo yung technical analysis in a way na halos hindi na ako natutulog sa gabi. Meron nagtanong sa akin minsan na ilang taong ka na bang nagbabasa ng chart? Well, pwede mo sabihin 1 taong ka pa lang nagbabasa ng chart compared doon sa nagtatanong sa'yo na 4 years nang nag-chart. Pero sabihin natin siya long-term trader. Ako day trader. Tapos, literally, halos hindi na ako natulog ng kakaaral lang ng chart. Ako din yung author or gumawa or nag-compile ng MSI Moral Support Index, yung chart. Papakita ko rin sa inyo mamaya, baka sakaling magamit nyo in the future. Okay? So, mag-umpisa tayo sa very basic yung support and resistance. By the way, I'm using Investograms for the chart. So support and resistance, ang Investogram meron silang S&R dito. Pag click nyo yan, lalabas na yung support and resistance lines. So, ito yung pinaka-basic na ginagamit ng mga traders simula pa noong panahon. So, maririnig nyo kadalasan sinasabi nila, buy near the support, sell near the resistance. Okay? So, paano ba nila nahanap or na-determine yung mga support and resistance? Usually, yung support and resistance, siya yung point kung saan nagkaroon ng action or kung saan binalik-balikan yung nung price, yung average support na o yung resistance. So, ayon sa mga studies or sa pag-aaral nila, kung saan sila nagkaroon ng support at ng resistance, doon din sila babalik in time. For example, ito,
kung i-analyze natin yung kung makikita niyo yung PSC index ngayon, malapit na siya sa resistance. Pero ang sinasabi dito ngayon, the support level is 7,197. Kung titingnan niyo yung chart, medyo mahirap na para sa inyo na mag-buy near the support. Kasi ang current price niya is 7,295. So, paano ka buy near the support dyan? Maghahanap ka ngayon ng bagong support. Ito yung bagong support niya. Nakita nyo? Kung nung dinaanan siya nung linear line ko, well, hindi nakikita yung line. Ayan, itong line na to, makikita nyo, nagkaroon ng support doon. 3 days na siya, bumabalik-balik lang doon sa price na yun. So, pwede kang bumili near 7295. Pero pag na-break yun, yun na yung cut loss area mo or doon ka na kakat ng loss mo. So, ang possibility nito, pagka nag-continue siya pataas at na-break niya yung resistance, ibig sabihin lalakas yung uptrend niya. Otherwise, pagka na-break niya naman yung 7295 pababa, possible na i-retest niya yung support at 7197. Okay? So, yan yung paggamit ng support and resistance. Another indicator na pwede niyong gamitin as a support and resistance din is yung mga moving averages. So na medyo hindi ko na kasi masyadong nagagamit yung Instagram sa chart eh. Moving average. Kukuha lang ako ng 3 moving average. Pag set naman nito, punta ka lang sa format. Ito, kung gusto nyo palitan yung kulay, bigyan natin ito ay green. Ito yung pagpakapal ng line. Tapos punta kayo sa input. Dito nyo papalitan yung moving average. Gawin natin yung normal na ginagamit is the 20-day. Then we have the 50-day. Yung 20 days pala siya yung para sa short term. 50 days yung sa mid. Tapos 100 for long term. Ito pong blue line. Ito red line. Okay. So, nakikita niyo ba yung ano? Yung chart is daily chart lang siya. Daily chart, ang nakikita niyo until December 9 to present. Okay. Kita niyo yung ano? Kita niyo ba yung mga lines or kapalang ko pa? Ayan. So, ito yung
ito yung laging ginagamit na moving averages. Yung 20, 50, and 100. As sa sinabi ko nga kanina, pwede nyo tong gamitin as support and resistance level. Halimbawa, wala kayong kakayanan na makapag-identify ng support and resistance. Hindi rin kayo gumagamit ng chart ng Instagrams na merong support and resistance platter. So, pwede nyo rin, kasi may encounter nyo to sa ibang chart na wala siya sa loob ng support and resistance levels. Pwede kasi sobrang baba na ng price niya, pwede rin sobrang taas ng price niya. So, makaka-encounter kayo ng ganon. So, pag nangyari yun, pwede niyong gamitin yung moving averages. Pwede niyong tingnan doon kung nasaan yung next na support. So, using the moving average, pwede kong sabihin dito na ang next support niya is, ito yung MA20 and yung value niya is 7261. So, ibig sabihin, pagka na-break yung current price na 7295 pababa, pwede kayong mag-expect, kung halimbawa may hawak na kayo nito, pwede kayong mag-average down or pwede kayong mag-abang kung bibili kayo dito sa price na to, 7260. Again, pag na-break na uli yun, pag bumaba na naman yun, ang titingnan nyo is yung next na moving average niya, which is 50 naman. So yun na yung next na magiging support niya. E di bumaba, halimbawa bumaba na siya dito sa 7233 as the next support. So para masabi mo na lumalakas na yung trend, kailangan ma-break niya naman yung MA na nasa itaas, which is MA20. Okay? May question po ba sa moving average at support and resistance? Okay. So, meron pang iba, yung exponential moving average naman, yun ay very similar to the moving average. Medyo mas mabilis nga lang ang galawan nun. Okay, so next indicator in line is the stochastics. Teka lang. Hindi naka-ano. Teka. Okay. So, ito yung stochastics naman. Kapalan lang natin yung lines para nakikita nyo. Ayan. So, stochastics is used for determining yung momentum ng stocks. Ibig sabihin, ito yung gagamitin mo para malaman mo kung malakas ba yung trend, kung malakas yung uptrend or downtrend din. Kung ito yung sasagot sa tanong na pwede pa bang humabol or hindi na. Meron pa tayong ibang mga indicators katulad ng RSI, MACD na pareho din yung sinasagot nilang tanong. Lalo sa mga newbie, maraming nagtatanong na, sir, pwede pa bang humabol? Okay pa ba? Kung titingnan nyo yung chart ngayon ng
ng PSE, makikita nyo meron siyang dalawang linya. Teka lang nawala ng battery yung nawala ng battery yung aking mouse. Sa pangyayari. Ayan, yun nga yung sinasabi ko. Stochastics is consist of two lines, yung blue line saka yung red line. Ang bi-signal nito, pagka yung blue line pointing upwards, okay, pointing upwards, ito katulad nito, yung cross nito, nasa taas yung blue line nag-cross, tapos yung red line nasa ilalim. Preferably, syempre, pagka papasok ka using the stochastics, mas maganda kung nasa ibaba siya nag-cross. Kasi yung stochastics, makikita nyo, meron tong tatlong levels. Ito yung unang level, this is from 0 to 20 range. Yan yung oversold levels. Ibig sabihin, marami nang bumili, marami nang nakabodega. Tapos, from 20 naman to 80, yan yung range lang. Sabihin, dyan lang safe pa na pumasok pag naandyan pa yung price. I mean yung indicator, yung stochastics niya. Pero pagka umakyat na siya ng 80, yan na yung oversold levels. Yan na yung kumbaga nagbibigay ng idea sa trader na magbenta ka na kasi masyado na kayong marami. Nagsisiksika na kayo dito sa loob ng stock na to. Okay. Okay. So, pero pag babantayan niyo rin kasi kung safe as a safe trader, sorry, overbought yung taas. Kung safe trader ka, merong mga ganong kasing system na pag na-hit na nila yung 80 ng stochastics, automatic nagbebenta na sila. Kasi yun din ang nagsisignify na sobrang lakas ng trend. Natin yung iba, pakita ko lang Ano pwede? So hindi siya mag-isang indicator lang. Kailangan meron ka pang ibang indicator din na hahawak na magsusupport doon. Katulad dito, kung susundin mo yung stochastics mo, pagdating niya dito kasi pababa na siya, yan na yung magbibigay ng signal sa iyo na magda-downtrend na siya. Pero ang tanong, magko-continue ba yung pababa? Magko-continue lang siya pababa pagka nabutas niya yung 80 level. Parang dito, nagdire-diretso na siya. Tapos yung red line. Pero kung papansinin mo yung price action dito sa range na to, tapos dito, continuous lang siya pataas pa eh. Dito nga sa baba na, di ba? Pero makikita mo tumaas pa rin siya. So, mas maganda na dagdagan mo siya ng iba pang indicator para mas solid yung calls mo sa pag-buy or pag-sell. PSE. Ayan, so again, tatlong levels ng ang meron sa stochastics. Meron tayong oversold area, meron tayong range area,
at meron tayong overbought area. So kung makasalo kayo lagi sa oversold, yun, maganda yun. Basta, buy signal, again, is pag nag-cross yung blue line above the red line, and then sell signal pag nag-cross yung red line sa taas naman. So yung blue line mo nasa baba na and pointing downwards. Advance signal na pababa na yung trend, syempre from an upward pointing line, bigla siyang magtutungo pababa. Again, kailangan nyo pa ng ibang indicator para mas solid yung calls nyo sa buy and sell. Yung magbabayad muna ako. Bali, ano pala tayo meron tayong 38 participants ngayon. Okay. Ayan. So, mabalik tayo dito. Next indicator natin is yung RSI naman. May tanong pala dito. Ano daw yung 14, 1, and 3? Yun po yung settings ng, yun yung default settings ng mga lines na to. Ito siya. Yan yung mga default settings niyan. So far, wala pa naman ako na-encounter na mas magandang kombinasyon niyan. So default lang yung gamitin natin. Kasi syempre, yung mga nag-invento ng mga indicators na to, siguro naman pag-aralan nila ng todo-todo yung mga combination na yung bago nila i-publish. So next natin is yung RSI, yung Relative Stock Index. Yung RSI naman, very similar din to the stochastics. Meron din siyang oversold and overbought levels. Okay. Yung overbought level niya is above 70. Above 70 area. Ano ba ito palitin? Ayan. Above 70. Yan yung overbought level. Tapos, from 0 again to 30, yan yung oversold levels naman. And then, yung range level nyo is from 30 to 70. So, yung pag-analyze ng RSI, up and down lang din yung arrow niya. So, pag pointing up siya, ibig sabihin, good entry. Pag pointing downward siya, ibig sabihin, papadang na yung niya. Hello. Okay? So, depende kung, syempre, depende kung nasaan yung location ng arrow ng RSI mo, kung saan ka papasok. Syempre, mas mataas, sabi nila, mas mataas 50 na yung
yung line mo ng RSI. So kung above 50 na siya, mas malakas yung entry point. Mas malakas yung... Sinig ka niya. Ha? Sinig ka? Ron. Oh, Hinahanap ko ba? Ron. Narinig mo ako? Ay na ang internet eh. Tinatawag ako. Yung ka lang, mahina pala internet eh. Huwag ka muna magsalita. Ayan. So again, RSI, meron ding oversold level, which is 0 to 30. Overbought level, above 70. And then yung range niya, which is from 30 to 70. Ideal entry or bullish signal, pagka pointing upwards yung line. Siyempre, pag pointing downwards naman, yun ay bearish signal na. Okay? Komplikado lang siyang, yung mga indicators kasi komplikado lang tingnan eh. I mean, komplikado lang intindihin. Masyadong techy kung minsan yung mga binibigay ng mga sites. Pero, in general, pag tiningnan mo siya, it's all about the price, I mean, yung score ng, paano ba ito tawagin? Yung range ng line, saka kung saan siya pointing, kung pointing upwards or pointing downwards. Any question po sa RSI? Okay. So next indicator natin is the CCI. Ito pala. Ito madalas din itong gamitin ng mga saan po nakikita yung mga level. Level ng ito siguro yung mga range ng kung nasa ang score ba yung line. Ito po nandito sa right side. So ito naman yung CCI. Marami din ng mga gumagamit nito. Ang CCI naman, meron din siyang tatlong category. Meron siyang negative 100 pababa, tapos yung 0 level, tapos yung 100 level pataas. Nagtatanong si Ellison, ano pong magandang combination gamitin para mas malaki ang tansya ng accuracy? Actually, depende yun sa iyo eh. Kung saan ka mas komportable. Kasi kahit gamitin mo to lahat, hindi ka pa rin makakakuha ng accurate na conviction or decision para mag-buy or sell. Kasi, ilagay nyo sa isip nyo na technical indicators or technical analysis is just one part ng pag-trim down ng listahan ng mga stocks na pwede or possible na pasukin. So yun lang ang main purpose niya. Bibigyan niya kayo ng idea based on the findings ng mga indicators na wag mo nang intindihin to kasi bulok naman yung technical analysis niya. Doon ka na lang sa iba. Tapos, ang pinaka-game talaga, yung pinaka-laro is on the trading day itself. Indicators, mag-guide lang to sa inyo kung ano yung
possible na mga lumipad bukas or sa next week or sa susunod. Ganon. In time, sir, in time, maiintindihan nyo rin yun. Ayun, sabi nga ni Ron, depende sa style ng kung anong klaseng trader ka. Kasi merong ibang mga trader na mas gusto nila na yung mga mura ang bibilhin nila. So kung ako, mura yung gusto kong bilhin, dito ako bibili. Sa pagka nag-bounce na yung CCI ko pataas, bibili na ako dito. Regardless kung magtutuloy-tuloy ba yung paakyat or hindi. Basta nabili ko siya ng mura. Meron namang iba na dito sila sa breakout bumibili. Pag na-break yung 100 dito, dyan sila papasok. Yung mga nakikita niyo minsan na buy on breakout. And maraming indicators na magsasabi sa inyo na mura na yung stock. For example, sino ba ng drawing and drawing? For example, dito sa chart na lang mismo. We're talking about we're talking about technical analysis lang, walang fundamentals. Sa funda pwede niyo makita. Meron kayong makikita doon. Mamaya bit by pair, pag-usapan natin yan. So using the chart, pwede nyo nang ma-analyze kung mura na ba yung price. For example, ito, yung PSE, trading right now at 7295. Yung pinakamataas niya is 8,100. So pwede nyo masabing mura. Comparing to the previous low around 6,000. So sabihin natin 50% yung difference. So pwedeng safe pa rin na entry kung iba-backtrack mo yung previous chart. Ano yung masasabi na basic indicators for newbies? Yung mga dinidiscuss po natin ngayon, as I started with the support and resistance, moving average, stochastics, RSI, CCI, ito po yung pinaka basic. Ito na yung pinaka-basic. Okay, so mabalik tayo sa CCI. Sabi ko nga kanina, merong 3 levels din ang CCI. Parang similar din to oversold and overbought area. Yung oversold area niya is below negative 100 and yung overbought area niya is above 100. Tapos yung median niya o yung range or neutral area niya is the 0 level. Depende sa klase kung anong klaseng trader ka nga, kung paano mo gagamitin din yung CCI. Merong iba na mga nagbo-bottom fishing, pagka nakita nilang nasa oversold level na, ibig sabihin minus 100, yung iba minus 200, dun sila magpo-position at dun sila bibili. Yung iba naman medyo mas sigurista. Papasok sila pagka lumusot na above 0 level. Yung iba naman sobrang sigurista, mas gusto nila yung breakout sa above 100 levels. So depende kung anong klaseng trader kayo, dun nyo maya apply yung CCI indicator. Same with RSI and stochastics. Depende kung saan kayo i-entry. Pwede kayo mag-entry sa oversold levels. Kung gusto nyo sa range area lang or pwede naman sa overbought levels. Just bear in mind na pagka pumili kayo ng papasukan nyo, oversold meaning mas less risky. Yung sa range, medyo safe lang.
Yung overbought levels naman, ibig sabihin, mas malakas na yung risk factor nun. Again, sinasabi naman ng iba, mas malakas yung risk, mas malakas yung kita. Okay? Any questions so far? Okay. Moving on. Ito ay isa sa mga paborito kong gamitin. Yung MACD. Ayan. So yung MACD, laging indicator siya eh. Ibig sabihin, late siya, delayed yung signal niya ng buy and sell. Pero so far sa mga backtest ng mga indicators, maganda pa rin yung ibinibigay niyang positive points or bullish levels or buy signals compared to the other signals. So mapapansin nyo, meron din dalawang lines ang MACD. The red one is the signal line, tapos yung blue line is the MACD itself. Ngayon, ang pagbabasa naman ng MACD, ang titingnan nyo dito yung blue line, dapat mag-cross siya above the red line. Tapos, mas maganda kung yung cross na to, mahuhuli nyo siya paakyat above the zero level. Again, doon pa rin papasok yung pagiging sigurista nyo, yung risk factor. Mas malakas yung risk factor kung bibili kayo ng bullish cross. Katulad nito, nag-cross siya below the zero level. Mas malakas yung risk factor nyo. Kasi hindi natin alam kung magtutuloy ba yun pataas. Well, dito, makikita nyo maswerte kasi nag-cross yung blue line sa taas, which is a buy signal. Maswerte kasi dumiretso siya. So kung bumili siya dito, meaning dito sa candle na to, tapos nagbenta siya sa taas, na natin kung na-follow niya yung MACD lang, buy signal here, tapos pinagbenta siya somewhere here. So meron siyang 20%. That's 20% in more or less 3 months. Kasi, index kasi ito eh. Medyo matagal yung galawan ng price range. So yung sell signal niya naman, pagka yung red line nag-cross na pataas. Nag-cross sa taas, pointing downwards na naman. So very similar to stochastics, RSI, and CCI na pagka nakita nyong tumungo na pababa or pointing downwards na yung line niya, that is a signal na watch out kasi pwedeng mag-continuous na downtrend. Pwedeng alko yung sample chart. Huwag tayong gumamit ng huwag tayong gumamit ng mga trend, lalo na mga trending stocks ngayon kasi baka ma-hype natin yung iba. Lalo na maraming newbie dito. Sure, sir. Sir Fernan, please. Kung may additional po kayo sa
discussion. Kaya kung meron kayong mai-share, open nyo lang yung mic nyo. Walang problema. Isa pang sinasabi ng MACD is yung ano nga tawag dito, histogram ba to? Itong parang mga bundok-bundok na to. Ang by signal niya din is pagka pointing, pagka lumalaki or dumadami or umaakyat pataas yung mga bundok na yan. Kalimutan ko ang tawag. Okay, sabi ni Sir Fernan, typically, MACD works sa mga blues and at fundamentally sound stock. Okay. So, ang observation ni Sir Fernan, mas applicable siya sa blue stocks. Pero hindi ako nag-trade masyado ng blues, pero effective din naman. Yun nga lang, tama sir, nagkakaroon din ng whipsaw. Okay? So makita niyo nag-cross na yung MACD sa index. So sana mag-break na siya bukas kung pwede. Breakout na siya above 7,400 level para makaramdam naman ng bull run. Yung whipsaw ayun, may months time, akala mo bumagsak na yung stock tapos nagbenta ka tapos aakyat pa pala yung stock. Madalas ko marinig yun, whipsaw. Pakimute lang po ng mic. Ayan, thank you. Okay, so yun yung MACD. Isa sa mga may advice ko din na gamitin nyo na indicator is the MACD. Maganda siya. Okay, so next one is the MFI or the Money Flow Index. Yung Money Flow Index tapos yung Parabolic SAR, i-discuss ko siya together with the swag system ni Jared. Alam ko narinig nyo na madalas nyong maririnig din yung swag. Yung swag actually gumagamit siya ng dalawang moving average. Moving average and isang exponential moving average. So yung moving average niya is set to 20. And kulayan natin to ng blue. Tapos yung EMA naman is 13. Natin yung red light. Lalabas ko lang ang aking cheat sheet. Ayan. So yung swag system actually gumagamit siya ng apat na combination ng indicators. Okay?
One is yung parabolic SAR. Yung parabolic SAR, yun yung tinatawag namin na mga sago. Ang parabolic SAR, yan yung mga, yan, ito yung mga tutuldok na makikita nyo dito sa ilalim at sa ibabaw ng indicator, ng candles. Ngayon, paano ba gamitin yung parabolic SAR? Ang parabolic SAR kasi lumalabas lang siya pagka-confirm na yung uptrend or yung downtrend niya. For example, dito sa PSCI, pagka pinalabas mo yung parabolic SAR, ayan. Close natin to. Palakihin natin yung mga tuldok. Ayan. Ayan, naging mga cross na siya. Ayan, yung mga cross na yan, o yung mga tuldok na yan, mga sago na yan na tinatawag, yan ang parabolic SAR ninyo. So, ibig sabihin, simple lang ang pagbasa nito. Pagka nasa taas yung mga dots, yung mga sago, ang ibig sabihin nun, bearish. Ibig sabihin, pababa. Ito pa rin tinatawag mong twist and shoot. Ang tawag ko dito mga sago. Okay? So, pag nasa taas siya, ang ibig sabihin nun, bearish. Ibig sabihin, pababa na yung trend. Pag nasa baba naman siya, bullish. Sabihin, paakyat yung trend niya. Meron din significance yung distance ng dot sa candle. Mapapansin nyo, habang lumalapit yung distance ng candle sa dot o sa parabolic SAR, mapapansin nyo na mas lumalakas yung trend na mag-reverse. Dito, katulad dito, kita nyo ang layo pa ng distance. Tapos biglang dumikit, dapat sana packet na yan. Nabawi lang nung next day. Tikit-tikit pa din. Pagdating dito, nagbago na yung trend. So ito yung isa sa ginagamit sa swag trading system. Okay? Another thing na ginagamit niya doon is yung EMA 13 at yung MA 20 na cross. So, pag nakita nyo na yung MA 13 crossed above, okay, yung EMA 13 natin is the red line. Okay, so EMA 13 is the red line. Ito. MA moving average 20 is the blue line naman. So pag nag-cross siya, tapos nasa ibabaw yung blue line, katulad nito, ibig sabihin, magiging bullish daw yung trend. Tapos, magbebenta ka pag nag-cross naman yung red sa ibabaw. At the same time, tinitingnan niya rin yung money flow index. Kailangan ang money flow index mo is moving upward. So, tingnan natin dito. Ito yung money flow index. From the name itself, ang sinasabi lang ng money flow index is may pera bang papasok or may pera bang palabas. So, ibig sabihin, pag paakyat siya, pumapasok ang pera. Pagka pababa naman siya, ibig sabihin, papalabas na yung pera.
most probably maraming nagbebenta. Okay? So possible entry ng swag. Sorry, nalito pala ako kanina. Yung red line pala yung nasa taas. Red line nasa taas, that's your EMA 13. Yun ang buy signal. Pagka pinalitan ng blue sa taas, yun ang sell signal. Okay? So for example, dito, sa grupo nila, titingnan nila kung nag-cross na ba yung, para maging valid ang chart, ang swag system, para maging valid yung entry mo, i-check nila muna. Nag-cross na ba yung EMA 13 sa ibabaw ng MA 20? Tapos, another indicator na i-check nila, ang MFI ba o yung money flow index pointing upwards? At last thing, meron bang parabolic SAR signal sa ilalim? So that's a confirmed swag. So bibili na sila doon and sasakyan nila yon hanggang sa mag-debt cross. Yung debt cross niya is MA20 sa taas, EMA20 sa ilalim. EMA 13 sa ilalim. Siyempre, makikita nyo naman yung kanyang money flow index is bumababa na rin. So, kung gagamitin nyo yung swag system, very simple system, kung pumasok kayo dito sa level na to, tapos pinagbenta kayo dito sa area to, meron kayong 5%. 5% in more or less 10 to 15 days. Any question po? Paano po sa mga matatagal na nagtitrade? Gaano po katagal ang learning curve nyo? 3 months, 6 months, mostly 1 year. Depende Rich yung learning curve na sinasabi mo kasi based sa depende kung ilang beses ka ba mag-trade. Sabihin natin in 3 months nagte-trade ka lang once a week. So yung learning curve mo mas mabagal. Ayun, tama. Si Sir Fernan sabi niya lifelong learning. Yes. Kasi hindi lang depende sa mentor mo, depende din sa mga makakahalubilo mo, depende sa chat room kung nasaan ka, depende sa groups na mga kasama ka, kung anong klase yung mga system, ano yung mga approaches nila. May question po kayo sa swag? Based sa backtest ko, ano mas okay na system? Didiscuss ko yan mamaya. Uy, nandito si Idol Jong. Okay, so yan yung swag system. Swag, again, possible good entry is pag nag-cross yung EMA 13, which is the red line above, the moving average 20, plus dapat meron siyang parabolic SAR, plus dapat yung money flow index mo pointing upwards. Sell signal pagka nag-cross yung EMA 13 pababa tapos umakyat na yung MA 20. Okay.
So, let's move sa Bollinger Bands. Kita po ba yung ano? Kita nyo ba yung PDF? Okay. So, Bollinger Band, sabi dito, it is a volatility indicator. When the bands are close to each other, volatility is low. When the bands are expanding, volatility is high. So, ibig sabihin lang, mas marami yung action pagka magkahiwala yung bands. Mas less naman yung action pagka closer yung bands to each other. Ibig sabihin, nanghihina yung bands pagka magkadikit sila. So, yung Bollinger Bands is consist of tatlong klase ng bands. Opo, bibigyan ko kayo ng copy ng PDF na to. Actually, nasa iba't ibang group siya. Lahat ng dinidiscuss ko ngayon, nandito din sa PDF na to. Nakakalat lang to sa mga groups. Available siya sa Mercado Spotters, Traders Empire, Chupetero. Nakakalat siya. Hanapin nyo na lang. Nandiyan lang. Okay, as I was saying, yung Bollinger Bands, meron siyang tatlong klase ng band. Meron siyang upper band, merong lower band, at merong mid band. Yung mid band din yung red line sa gitna. So ang pagbabasa ng Bollinger Bands, kailangan sabay-sabay niyong i-consider yung tatlong band na yon. Yung upper band, ibig sabihin, pagka yung presyo mo malapit sa upper band, ibig sabihin, currently, the price is trading at a high price. Yung mid band naman, siya yung median mo, yan ay equivalent to your moving average 20 days. Yung lower band naman, ito yung sasagot sa tanong mo na mababa na ba yung presyo at that certain stage. Kasi mapapansin nyo, yung mga stocks na gumagawa ng staircases, bago sila umakyat, hindi naman sila dire-diretso umaakyat eh. Gumagawa sila ng base. So yung base na yun, mapapansin nyo, dito nila gagawin yun near the lower band, tapos bago sila aakyat ulit. Okay? So again, yung upper band, pagka malapit doon yung presyo, ibig sabihin, mataas na yung price. Hahabol ba kayo? Medyo risky. Okay? So yung lower band, doon ang bilihan ng stocks kasi mababa pa. Again, iba't ibang levels ng risk. Depende kung anong klaseng trader kayo. Pwedeng mas safe na bumili kayo sa price near the lower band. Pwede naman na sa mid band na kayo bumili. Pag na-penetrate yung mid band ng price pataas, doon kayo bibili kasi that gives you 50% less risk. O kaya, kung gusto niyo yung mga breakouts, pwede naman na sa upper band kayo bumili. Okay, so it means, sir, na pwedeng support and resistance din ang upper and lower band. Pwede. May mga taong gumagamit din ito as a support and resistance. Pero yung bands kasi, mapapansin nyo na yung mga candles, lalaruin yan sa loob lang ng Bollinger Bands. Nasa loob lang yan palagi. Mas magaling yung teacher ko dito sa ano? Okay? So,
ah, mamaya ko i-discuss yung iba pang mga features ng Bollinger Bands. Discuss muna natin yung iba niya pang supporting indicators. Yung chat room ko. Pa-mute naman ng ano po, ng mic, please. Hello. Yung mga naka-open po na mic, paki-mute naman. Ayun, dito na pala. Nakita. Rap, kaya ko nilang mo. Dad. Ayun. Okay. Dad. Another indicator na magbibigay sa inyo ng conviction or makakatulong sa inyo sa pagbasa ng Bollinger Bands is the Bollinger Bandwidth. Yung Bollinger Bandwidth, ang sinasabi niya lang, ano ba yung Bollinger Bands? Magbubuka pa ba siya? Or masisikip pa? Ibig sabihin, siya yung distansya from the upper band to the lower band. Again, yung Bollinger Bandwidth, siya ang magbibigay sa inyo ng idea kung ang Bollinger Band ay magbubuka pa or masisikip pa. Yan ang distansya from the upper band to the lower band. So for example, dito sa chart na to, makikita nyo dito sa part na to, this candle, nakita nyo na pointing upwards siya. This is looking like a short downtrend. Mamaya, i-discuss ko mamaya yung mga trends. This is looking like a short downtrend. Tapos, yung Bollinger Bandwidth mo pointing upwards. So, ibig sabihin, lalaki or magbubuka pa, mag-e-expand pa yung Bollinger Bandwidth. I mean, yung distance between the upper band and the lower band. So, regardless kung uptrend or downtrend yung tinitingnan yung Bollinger Band, doon nyo i-apply yung Bollinger Bandwidth. Ibig sabihin, kung uptrend siya, tapos nakita nyong pointing upwards ang Bollinger Bandwidth, ibig sabihin, lalaki pa yung Bollinger Band, mas lalayo pa siya to each other. Ibig sabihin, lalakas pa yung trend upwards. Pero kung downward naman siya, tapos ito, yung Bollinger Bandwidth mo pointing upwards, same with this scenario. Downward siya, pointing upwards, lumaki pa yung spread ng distance between upper band and lower band on a downtrend. Ibig sabihin, lumakas pa yung downtrend. Bago ako magtanong ng question, didiscuss ko muna yung common Bollinger Band patterns. Baka mas maintindihan nyo dito. So, ang Bollinger Bands, meron siyang 6 na pinoform na patterns. Yung patterns na to, ito yung magbibigay sa inyo ng trend. Kung upward or downtrend, consolidation, or constriction. So yung black line sa taas, yan yung upper band nyo. Yung red is yung mid band or yung MA20. Yung sa baba naman na black line, that is your lower band. As I said kanina, kailangan pag binasa nyo yung Bollinger Bands, kailangan magkakasama nyo siyang titingnan para malaman nyo kung ano yung trend niya.
So, kung halimbawa, ang Bollinger Bands mo is running parallel to each other lang, halos pantay lang sila. Makikita niyo yan, pantay lang sila. Mamaya, papakita ko sa inyo yung mga samples niya. Pantay lang sila. Ang babasahin niyo yung upper sa lower band. Pagka aalamin niyo yung pattern ng Bollinger. So kung pantay lang sila tumatakbo side by side, that is your consolidation period. Consolidation period, possible na nag-accumulate yung mga tao. So may range lang siya ng price na tatakbuhin. Second one is your constriction. Ang constriction nangyayari pagka ang upper band is pointing downwards and yung lower bands is pointing upwards. Ibig sabihin, nagsasalubong sila. Ito yung sinasabi kong sumisikip. Ibig sabihin, volatility is low. Ito yung isa sa mga favorite na abangan din ni John Bollinger. John Bollinger is the inventor or siya yung nagkumpuni ng Bollinger Bands. Dahil sinasabi niya, pagka nasa constriction stage ang pattern ng Bollinger, ibig sabihin yung volatility is low, humihina na yung action yung price action. May it be a selling action or a buying action. Pero most probably, ang case is pagka ang Bollinger Bands nagsisikip, ibig sabihin nun, humihina na yung mga sellers. So, dyan yung possible na entry. Kasi yung price at that time, hindi masyadong kamahalan, hindi masyadong mura, pero an uptrend or a long move is expected after a constriction. Next one is yung short uptrend. Ang short uptrend naman, ang Bollinger Bands mo, yung upper band is pointing upwards and yung lower band is pointing upward din. Ibig sabihin, sumusunod lang sila kung saan papunta yung upper band. Yun ang short uptrend. Ang long uptrend naman, pagka yung upper band pointing upwards, lower band pointing downwards, tapos ang price action or yung candles is nasa upper band or malapit sa upper band or above the mid band or the MA20. Opposite niyan is yung long downtrend. Same pattern, pointing upwards ang upper band, pointing downwards ang lower band, pero yung price action mo is below the MA20 or the mid band. So, makikita nyo, halos dikit yan sa lower band. Meron din siyang short downtrend pattern wherein ang upper band is pointing downwards and yung lower band pointing downwards din. And yung price action niya similar to short uptrend or short downtrend. Nasa baba din yung candles pagka short downtrend. Ngayon, magtataka kayo, ano ang pagkakaiba ng long uptrend, short uptrend, long downtrend, short downtrend? Pagka sinabing long, ibig sabihin, long candles can be expected. Ibig sabihin, pwedeng ceiling play, pwedeng flooring play. Big moves can be expected pagka long uptrend or long downtrend yung pattern. Pagka short naman, ibig sabihin, maliliit lang yung candles. So, huwag kayo mag-expect na magkakaroon ng big move.
So lahat yun, lahat ng sinabi ko, explain ko about the patterns, dito rin yan nakasulat. Okay, so again, itong PDF na to, makukuha nyo to sa mga groups. Kung wala kayong mahanap, mag-PM kayo sa akin, bibigyan ko kayo. Okay. Question on Bollinger Bands. Pwede nyo pong i-unmute yung mic nyo kung may tanong kayo. Okay? Malinaw? Bahala kayo. Magtanong na kayo or forever hold your peace. Okay. So yan ang Bollinger Bands. Ngayon, ina-absorb pa. Takes time, sir. No. Sige, mag-cite ako ng ibang, some examples ng Bollinger Bandwidth. Saka, nasan Bollinger Bands? Bollinger Bands. Okay. Ayan. Ito, dinagdag ko itong isa. Ito yung BB percentage. Very similar to CCI. Meron din siyang overbought and oversold levels. So, below the zero line, yan yung pinakamagandang entry. Tapos, sell when it reaches above one level. So, ito yung range niya. Ganun pa rin yung reading. Downwards is a downtrend. Upwards is an uptrend or a bullish signal. Oo, sir. Mamaya po, magcha-charge tayo. Meron pa akong tatlong topic. That's Fibonacci, Heiken Ashi, and Ichimoku. So, ito, for example, ang PSE, makikita nyo yung kanyang pattern is parang parallel lines lang. Straight lines. Okay? Straight lines na pwede mo ring sabihin na nagfo-form na siya ng long uptrend. Kaya medyo mahirap pagka gantong chart kasi yung values ng upper band at saka ng lower band hindi mo masyadong makita dito. Pero dito makikita mo siya dito sa area to. So ibig sabihin yung upper band mo is nasa 7349. Tapos yung lower band mo is 7170. Ayan, halos range lang siya. Teka, titingnan ko dito sa aking chart. Ayan, actually, ang Bollinger Bands ng PSE ngayon is forming a short uptrend. Short uptrend siya. Tapos, ito nakikita nyo, halos flat pa siya. So, pag nakita nyo to na nag-pointing upwards na, ibig sabihin, magbubuka yung direction nito. Okay? Bubukayin ng paganyan. Ayan, bubuka siya ng paganyan. So, magiging uptrend na siya.
long uptrend. Tapos ito, nag-up siya pa ganyan. Ito din, expected, pagka nag-uptrend yan, aakyat din to pa ganyan. Okay? So nakita nyo, on actual, itong areang to is the example of long downtrend. Okay? Ang possible entry ng Bollinger Bands is pagka lumayo or lumabas ang candle sa Bollinger Band line. Yun ang signal na magre-reverse na yung trend. Or it is a buy signal. Chris, hindi siya consolidation. Based kasi sa ginamit ko yung chart kong isa. Doon kasi makikita mo yung makikita mo yung action ng upper band at lower band. Kino-compare niya sa previous values ng Bollinger Bands. So, it's a close call actually ng consolidation kung titingnan mo lang siya ng ganyan. Pero on a closer look, considering also yung values dito, short uptrend. Papakita natin dito. Ayan o. Pwede ba? Ayan o, diba? Yung lower band mo, halos diretso. Halos diretso lang siya. Tapos, yung upper band mo, kitang-kita naman, pointing upwards. So, it's more on short uptrend. Okay. Okay, so dito yung example ng, sabi ko nga kanina, long downtrend. Kasi papalabas siya ng ganyan. After ng long downtrend, kung mapapansin nyo, na-penetrate niya yung MA20 o yung mid-band. Nung na-penetrate niya yung mid-band, pansin nyo nag-continuous yung uptrend. Pero dito, yung pattern niya, hindi pa long uptrend eh. Hindi pa masyado. Makikita niyo naman yung movement nito. Halos straight pa rin siya. In this range. Tapos biglang pagdating dito, boom. Pumutok na siya. Kita niyo na to, long uptrend na. This is your long uptrend. Ayan, long uptrend, nagkahiwala yung bands, tapos yung Bollinger Band width mo, makyat na rin. Pointing upwards, ibig sabihin, lumalaki yung distance between the upper band and the lower band. Okay? Tapos, pagdating dito, makita nyo, nag-downwards na yung upper band. Tapos, yung lower band mo from here is sumalubong na. So, it's going to constriction. Ibig sabihin, lumiit na lumiit yung price. So, pagka ganyan na papaliit na yung price niya, ang titingnan nyo lagi, yung price near the MA20 kasi most probably, dun niya ilalapit yung price action. So kung mag-aabang ka ng presyo, dun yung ideal na
abangan mong price near the moving average 20. Kanina, na-discuss din natin na yung moving average yung moving average 20 is isa sa mga ginagamit na support and resistance. So dito makikita niyo yan, di ba? Tapos from here, after niya nag-constrict, parang nag-parallel movement na siya. So ito na yung consolidation stage. Konso. Tapos pagdating dito, nag-constrict ulit. Constriction ulit. Ayan. Okay, so at least nagkaroon kayo ng mas malawak na idea kung paano gamitin yung Bollinger Bands. Any question po? Okay. Now, let's move to Fibonacci. Okay, so isa sa mga paboritong gamitin din ng mga traders is yung Fibonacci levels. Yung Fibonacci levels kasi, hindi na ako magiging technical, pero yung Fibonacci levels kasi based sa mga findings ng mga tao, lahat ng bagay is calculated or based sa mathematical calculation. Pakita ko lang yung ano ba to? So yung ginagawa ko ngayon, binabawasan ko lang yung mga Fibonacci levels kasi ito yung basic na ginagamit nila. Nakikita ba? Kita niyo ba yung mga levels ng Fibonacci? Yung mga, makita niyo dito, this is the zero level. Tapos merong 38.2%, merong 50%, merong 61.8%, and then the 100%. So, ang sinisignify niyan, pwede nyo siyang sabihin na in layman's term, siya yung risk levels again. Again, a bottom fisher trader would enter on possible on a 0 level or on a 38.2 level. Kasi mape-penetrate niya yung 50% at yung 61 and then the 100%. So, ibig sabihin, pagka nag-entry ka ng mas mababa, ibig sabihin, mas malaki yung reward mo na in return na makukuha dun sa trade na yan. So, paano ba siya ginagamit? Fibonacci levels, actually, ang pinaka-importante na rule is i-plot nyo siya kung saan nagkaroon ng reversal or kung saan nagkaroon ng uptrend. Doon kayo mag-uumpisa. Yun, kung hinahanap nyo yung, doon nyo mahanap yung Fibonacci levels. But, put in mind na dapat yung pag-plot nyo ng Fibonacci,
dapat week to week, ibig sabihin, yung lawit, ito, yung parang line na to, yung nakaudlot sa candle, that's your week. Week to week, or that's one, or body to body. Pag sinabi namang body to body, ibig sabihin yung katawan ng candle lang. And itong candle na to, yung green candle na to, kahit meron siyang wick sa taas, hindi ko siya i-consider. Ko-consider ko yung body lang. Ayan. Okay? Ito, medyo tricky. Medyo tricky ang pag-plot ng Fibonacci. It takes time to practice this. Medyo ano na to medyo advanced na tool, pero pag-aralan nyo kasi isa to sa pinakamagandang gamitin na tool. Ang ibig sabihin lang nito, kung i-interpret mo siya, huwag ko kung nakikita nyo yung levels pero parang napakaliit. Ayaw makita. So, ibig sabihin lang nito, line ko na lang. Ibig sabihin lang nito, dito sa 38.2 level, meron siyang isang support. Another support will be 50% level. Dito meron siyang support. Tapos 61.8% meron siyang support. And sa 100% meron pa din siyang support. Tapos ito yung teka, para tinamaan yun. Okay? Ayan. So again, dito nagkaroon ng support sa level na to. Tapos dito, meron din siyang support dito. Meron siyang support dito. Yun ang micro. Tapos, dito, nagkaroon din siya ng support sa area to. And dito. So, yan yung mga support levels na sinasuggest ng Fibonacci. So, ibig sabihin, dyan possible babalik din yung mga prices kung babagsak siya. Or kung magiging stronger man yung trend, kailangan ma-break niya yung levels na yan. So, ang kagandahan ng Fibonacci kasi especially pagka 52 weeks high na or masyadong mataas na yung presyo or masyadong mababa naman yung presyo, pwede nyo siyang gamitin para makita nyo kung saan yung mga support levels. So, mainly, most of the pinaka ginagamit na indicator is babalik pa rin sa support and resistance. Diba? Moving average based on support and resistance, Bollinger Bands based on support and resistance, Fibonacci based pa rin sa support and resistance. So, ganyan lang. Ganyan lang kasimple yung Fibonacci. Ang mahirap lang dito, yung pagpa-plot. So, yun ang pag-aralan nyo. Swing high, swing low. Swing low, yung kung saan nagkaroon ng uptrend. Tapos, kung saan siya huling nagkaroon ng high position, katulad nito dito.
Ayan. Sinasuggest si Jong yung Fibonacci extensions. Yung Fibonacci extensions kasi, dun yung makikita yung mga next support pa sa taas nito. Medyo mas komplikado lang. Di na ako sanay dito. Nasaan ba yun? Anyway, yung Fibonacci extension nyo will look like this. Parang ganyan. So, ibig sabihin, makikita nyo yung kung hanggang saan yung price action nito, yung PSE. So, ibig sabihin, yung PSE, pagka nalampasan niya yung 7,381, ang next na possible resistance niya will be 7,435. So, habang umaakyat ng percentage or habang binubutas yung mga levels ng Fibonacci, ibig sabihin, mas lumalakas ang trend. Okay. Hindi ako masyado mag-explain sa Fibonacci ha. Bigyan ko lang kayo ng idea para pagka nakita niyo siya sa mga charts, at least meron kayong idea. UB question po, pag na-break ang support line, magiging another resistance po ba ito? Tapos vice versa, pag na-break yung resistance line, magiging support ito. Opo, tama. Balikan natin yung support and resistance line natin kanina. Ayan, so for example, itong support line na ito, pagka na-break yung 7197 area, pagka halimbawa lang bumaba ang index, ibig sabihin, naging weak na yung trend, yung uptrend niya, mas naging strong yung downtrend. So, possible na abangan ulit is near the 6677 level. Pero, ayun nga, malaki masyado yung gap. Okay? Malaki masyado yung gap. Dito nyo pwedeng i-apply yung Fibonacci levels or yung ibang indicators na magbibigay sa inyo ng support and resistance levels. So, again, Fibonacci can do that for you. Moving averages, pwede rin kayong tulungan ng Bollinger Bands dyan. Marami pang indicators. Ayun, ganda ng example. Dito mapapakita yung dito mo maipapakita yung next na level kung saan siya babagsak. Sample yan. So makita nyo dito, pagka bumaba, kung gagamitin nyo lang yung automatic configuration ng investograms ng support and resistance level, ang makikita nyo lang support 1 and support 2. So kung newbie ka at baguhan ka pa lang, pag nakita mo yung range is 7197 going down to 6677, napakalaki ng gap. Pero dadaan pa yan actually sa level ng suggested ng Fibonacci, which is from 7197. Ang next support niya is around 7063. Then it goes on. Okay? Siguro sa mga susunod na webinar, i-invite natin yung meron tayong mga kasama sa grupo na mga guro dito. Ito na talaga yung practice nila, kumbaga dito talaga sila magaling sa Fibonacci levels. Ito lang yung mga ginagamit nila. Kaya lang
Medyo busy sila ngayon eh. So, pagtiyagaan niyo muna ako. Okay, so that's your Fibonacci levels. Next one, maririnig nyo din na ginagamit nung iba is yung Heiken Ashi. Ayan. So, yung Heiken Ashi nyo, mapapansin nyo, ibang-iba siya sa normal candles. So, again, ito yung Heiken Ashi ito yung Heiken Ashi candles mo. Notice nyo yung last candle is like an inverted hammer. Ito naman yung normal candle. It's an inverted hammer din, pero yung candle niya is a red candle. Diba? So, last 3 candles is red candle. So, ano ba yung Heiken Ashi? Ang Heiken Ashi actually it's a trend indicator. Trend indicator din siya, mas less yung chances na mawipso or mas less yung chances na mabigyan ka ng signal to sell, tapos yung pala lalaruin pa nila. So maraming gumagamit din ng Heiken Ashi. Kung mapapansin nyo yung mga sa top, maririnig nyo sinasabi nila may lawit at meron latigok. Yung lawit, yun yung candle. Yun yung candle. Yung lawit, yun ang wick sa baba ng candle. Okay? So, ito. Yan ang lawit. Yan ang lawit. Ang latigok naman, yung sa taas. Yan. Yan ang latigok. Again, ito ang lawit. So, paano ba gamitin ang Heiken Ashi? Ang Heiken Ashi, mapapansin nyo dito sa chart na to, pagka yung candle nasa taas ang wick. Okay? Pagka nasa taas ang wick, ibig sabihin, strong yung uptrend. Strong uptrend siya. Ngayon, pagka katulad nito, nagkaroon ng wick, nagkaroon ng lawit at ng latigok sa taas, pero green candle naman siya. So, okay pa din siya. It just gives you an idea na medyo nag-weaken yung trend. Pero okay pa din siya. As long as yung candle is green and yung wick ay nasa taas, it is a strong uptrend. Ang sell signal using the Heiken Ashi is pagka nagbigay na ng latigok, yung nasa taas, tapos may lawit pa sa baba. And yung candle niya sa gitna, lumiit din. And of course, magiging red na yung candle na yun. Yun ang sign of reversal niya. For a confirmed reversal naman, makikita nyo, naging red na yung candle, tapos yung wick niya sa baba, nasa baba na. Wala na sa taas, nasa baba na. Nakita nyo dito, itong sunod-sunod na to, lahat yan, yung wick niya nasa baba. Tapos red candle na.
Again, solid red candles with wick sa ilalim is downtrend. Solid green candles with wick sa taas, uptrend. Sell signal, pagka binigyan ka ng wick sa taas at sa baba with a red body candle. Okay? Malinaw ba? Any question? Ayun. Anyway, pwede niyo naman itong balik-balikan pagka gusto niyo i-refresh yung sarili niyo. Popost natin yung video na to. Tapos, bibigyan ko kayo ng PDF file para meron kayong basehan nung indicators para ma-confirm nyo yung convictions nyo kung tama. Huwag nyo masyadong i-absorb ng todo kasi mahirap. It takes time and practice, a lot of practice para maintindihan nyo to lahat. Okay, last indicator ko is the Ichimoku. Again, bibigyan ko lang kayo ng mga small ideas kung paano siya ginagamit para naman, pag nakita niyo yung mga chart, okay pala to. Hindi pala to ganyan. Diba? Uy, mali. Ayan, so ito yung Ichimoku. Laki natin yung mga lines. Okay, so ang Ichimoku is invented by a Japanese. Again, kuha ko ng ibang chart pa. Gusto ko yung medyo magkahiwalay. Ayan. Ayan, medyo okay ito. Yung Ichimoku is invented by one Japanese. Ang Ichimoku actually, yung meaning niya is one glance. One glance kasi sa isang tingin mo pa lang ng Ichimoku, makikita mo lahat ng analysis. Ichimoku actually based din siya sa support and resistance levels. Okay, mamaya explain ko kung ano yung support and resistance level na yun. Yung Ichimoku, meron siyang 5 klase ng linya. This is one. This is the Chikou span. Ang isa dito is Tenkan-sen. Ang isa is Kinju. Ano ba yun? Tignan natin kung anong kulay. Wala. Ba't gano'n? Ayan. Hindi ko makita kung alin yung Kinju at yung kung alin yung Tenkan-sen. Basta isa dyan, Tenkan-sen at yung isa Kinju-sen. It's just a crossover pa din. Crossover pa din yung idea. Tapos ito yung tinatawag nilang cloud. Ito yung green na to sa loob. Ito naman, yung green line, that's your span A. Tapos yung red line sa ilalim, span B. So, paano siya binabasa? Paano mo masasabing uptrend na siya? Paano mo masasabing downtrend na siya? Okay?
dapat yung Chico span, this is your average 26 days, is pointing upwards para masabi mong going uptrend yung stock. Okay? Tapos, yung Tenkan-sen at yung Kinjo mo dapat naka-cross. Dapat yung blue line nasa taas para bullish yung cross. And yung cloud naman, preferably nasa taas din yung span A o yung green line. Okay, so again, similar to the other indicators, depende kung saan nag-cross itong dalawang line na to at kung nasaan ang position din ng Chico span. Ibig ko sabihin, pagka nag-cross sila below the candle, below the cloud, below this area, the cross or the signal made a buy or lalo kung buy signal is a weak cross. Okay? So pag yung cross niya nangyayari sa taas, ibig sabihin it's a strong buy or malakas yung bullish signal nung cross. Okay? Again, hindi ako mag-go deep dito sa indicator na to. Nandito siya sa ating basic indicator PDF. Makikita nyo na each and every cross, sasabihin niya sa iyo kung weak, neutral, or strong yung cross na yun. Okay, so check nyo na lang to. Malaking tulong. Isa pang sikreto na ginagamit din sa Ichimoku is each and every line that is 1, 2, 3, 4, and 5. Lahat ng lines na yan can be your support. Ayan. That is your support and resistance din. One glance kasi nga makikita mo lahat. So based dyan, pwede mo masabi kung strong or weak yung price action. In this case, this candle is trying to penetrate above the 7.88 level. So pag nabutas na yan, possible na i-break niya uli yung 8 level. Ayun. So that completes our basic indicators. Again, meron tayong recording nito na pwede niyong balik-balikan. Ipopost ko yung yung links sa mga groups para mabalikan nyo. At the same time, pakihanap na lang din nung PDF file. Kung hindi nyo mahanap, PM nyo ako, bibigyan namin kayo. Active ako lagi sa mga group, especially sa Mercado Spotters. So, if you want, you can join us. Yes, post natin yung link din. Yung PDF, boss, medyo mahirap yata sa Instagram i-post. Hindi ko alam kung paano, kung pwede man. Nasa ano siya? Basta, lahat ng to makikita nyo sa Mercado Spotters. Nandun lahat ng kailangan nyo. Okay, panoorin nyo na lang yung replay kung gusto nyo tungkol doon. Any questions po? Parang ano lang
Parang